Hello, Miss Bebang here. So, yun nga guys, after ng 3-day trip natin sa Baguio is back to reality na tayo. Totoo na to. So, at 2:30 p.m., nasa labas na kami para kumain and also para mag-work. So, sa dami ng ginawa namin ng umaga, hindi na namin siya na-vlog. So, mga around 3:30 p.m. to 4 p.m. kami nakakain sa sobrang daming ginawa and busy namin. So, dito nga pala kami kumain sa Mama Edna's Food House and yung place kasi niya is medyo tago, kaya siguro kami lang din yung customer that time. Pero naka 3 times or 2 times na ata kami nakakain dyan and sobrang sarap ng pagkain nila and mabait yung tagaluto. And syempre, ang in-order ko is yung favorite kong bulalo. So, after nga nyan guys, umuwi na din kami agad kasi kailangan nating ipaship yung mga order sa atin. Ihahabol natin yan sa courier. So, since nga naglalakad lang kami tuwing hapon kasi nga wala tayong sasakyan. So, kailangan madaliin para maihabol, mapaship yan. So, the next day, trinay lang namin yung nabili namin sa Baguio na strawberry preserve na para siyang jam. And guys, 60 pesos lang ata namin siya nabili. Sobrang mura. And masarap siya. So, trinay na yan ni Harold. Taste test. Ayan, and nasarapan naman siya. Kita naman sa face niya, di ba? So, after nga yan guys, dumiretso na kami sa labas kasi nga magpa-fabric sourcing kami ngayong araw. Kasi need nga natin maghanap ng tela para dun sa new product na i-release namin. So, umuwi muna kami dyan para hiramin yung motor ng kapatid ko. Kasi nga guys, nahihirapan kami kapag may dalang tela or tahe. So, nag-commute muna kami dyan. Kasi nga, di ba wala pa tayong sasakyan. Pero sana, malay mo, soon, di ba meron na. So, yun nga guys, after nyan, dumiretso na kami agad sa supplier number 1. So, dito nga pala kami kumukuha talaga ng tela guys. Kaso nga lang, that time, parang hindi namin nagustuhan yung ibang tela para dun sa pinaplana namin i-release. So, ang ginawa namin, dumiretso kami agad dun sa supplier number 2, which is dun kami nakabili at nag-finalize nung gagamiting tela. So, ayun nga guys, after namin bumili, so tinali na lang namin yung mga telang na magkakasama kasi nga pahaba siya. And naisip namin, paano namin siya isasakay dun sa motor? Pahaba nga siya. So, ang ginawa namin is binuhat ko na lang siya and sa gitna na lang namin siya nilagay para hindi kami mahirapan parehas. Pero mabigat nga kasi siya guys, so hassle pa rin. Pero okay lang, kasama yan, part yan. And then after nga nyan is dumiretso na tayo sa bahay para isoli yung motor and kumain na tayo. So sa daan kasi guys, nakabili kami ng mga merienda na balot-balot. Pero naisip namin after na hindi muna namin siya kakainin kasi nga maghapon pa kaming walang kain dyan. So baka hindi siya enough para sa energy na kailangan namin. Kaya umorder na lang kami ng totoong pagkain. And dito nga kami napunta sa isang food house na sobrang sarap ng pagkain. As in guys, super sarap and sakto lang yung price niya. And hindi nga namin in-expect yun kasi yung place niya, hindi siya aesthetic, hindi siya ganun kabongga, pero yung mga food niya ang sasarap. Dito yun sa Chibukoy's Pawok Chicken. So, i-google map nyo na lang yan. And dito nga, gutom na kasi kami, kaya diretso kain na kami agad dyan. Parang nalipasan na ata kami ng gutom. Mostly kasi talaga pag ganyan, pag sobrang busy namin, ganyan yung nangyayari. Pero mali yan ha. So after nun, naglakad na lang kami pa uwi kasi wala na nga kaming motor. So nilakad lang namin yan mula dun sa bahay namin hanggang dun sa apartment. So ayan po, naglalakad lang talaga kami every hapon talaga. So finally going home na. So, isama ko na lang din sa vlog yung pagsasaranggola time niya. Ang favorite part of the day niya kasi yan talaga yung hobby ni Harold, ang pagsasaranggola. So, ayun nga, the next day. So, natapos na ngang matahi yung mga barong na color brown. So, inisa-isa na din niya yung tiniklop and also nagbalot na din siya ng mga order. So, pinapakitaan lang kayo ni Harold ng kanyang skills sa pagtitiklop kasi sabi niya master na daw niya yan. So, after nun guys, pumunta na kami sa palengke kasi may kailangan kaming bilhin para sa ating business. Pero nag-ano muna siya dyan. Kumain muna siya ng sibuyas na may konting pusit. Ay, mali! So, ayan na nga yung binili namin. So, secret na lang kung ano yan. Pero kailangan kasi namin yan sa business. So, ayun, medyo pagod na siya.